Kaninang morning ay si Pastor Jace ang nangaral. Grabe, ang ganda ng mensahe yun. Sayang, hindi nakadalo ng morning service. Okay? At talagang yun ay humipo sa aking puso. Nagrima lahat yung mga words na yun. At ngayon naman, sa afternoon, pagtiyagaan natin itong topic natin ito, na ating itong i-share sa inyo. Kung merong topic patungkol sa financial o material prosperity, ang topic naman natin ngayong hapon is about soul prosperity. So yan po ang atin pong topic, soul prosperity. Anong topic natin? At hahanguin natin mula po sa isang verse sa Bible na sinulat ni Apostle John. Yan ay nasa 3 sulat niya, Kabanata 1, talatang 2. Ang sabi niya rito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So, nakita natin ang salitang soul prospers. Kaya yung ating tinatalakay na theme about soul care ay nakalapat po dito sa atin pong bagay na pinag-aaralan ngayon. Usually, kapag narinig po ng tao ang salitang prosperity, madalas ang sumasagi sa isip ng tao ay kaperahan. Tama po ba ako? Di ba pag sinabing prosperity, kaperahan agad ang nasa isip ng tao. Yun agad ang pumapasok sa isip ng tao. Pero meron pong prosperity na mas mahalaga pa kaysa sa pera. May prosperity na mas mahalaga pa kaysa sa pag-aaral o sa career, mas mahalaga pa kaysa sa material or worldly success. Ang ating text na bibigyan ng pansin, katulad ng aking sinabi, yan pong 3 John chapter 1, verse 2. Ano ang pinapakita po ng text na ito? Malakas na tinuturuan tayo na ito pong paksang yan ay tumutukoy saan? Tumutukoy po ng malakas sa soul prosper. At ngayon, atin pong alamin, ano ba yung soul prosperity na yan? Kasi may mga tao na successful sa panlabas na buhay. Merong namang tao na nakamit niya ang mga pangarap niya sa buhay. Pero ang problema, feeling empty naman sa panloob niyang buhay. May pera, maraming pera, pero sugatan ang kaluluwa. Involved sa ministry, sa church, pero wala ng joy from the heart. Puro ang nadarama niya sa paglilingkod sa Diyos ay kapaguran parati. At inaakala niya na ang kapaguran na nararamdaman niya ay physical na kapaguran lamang. At hindi niya alam na hindi pala yun physical lang. Kundi ang pagod na pagod pala sa kanya ay ang kanyang kaluluwa o ang kanyang soul. Ang soul pala niya ang nanghihina, ang nanglalambot at kulang sa lakas. Na pagkakamalan niyang physical na bagay yun. At maaaring may maganda kang trabaho, may malaki kang kinikita, ang ganda ng family mo ngayon, masaya kayo, pero ang problema, bagsak at wasak naman ang relasyon mo sa Diyos. Kaya gusto kong i-share sa inyo, unang puntos ko dito about studying soul prosperity. Soul prosperity should be our first priority in life. Yung kasaganaan ng ating kaluluwa ang dapat maging unang prioridad sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi dito sa 3 John chapter 1 verse 2 na atin pong binasa, ayon po kay Apostol Juan ay parang sinasabi niya kay Gayo na ang soul prosperity ay foundation ng iba pang uri ng prosperity sa buhay ng tao. Na bago mo talaga maranasan yung material and physical prosperity sa buhay mo,
dapat magsimula yun sa soul mo. Bakit? Dahil una, kapag po maayos ang kaluluwa ng isang tao, pag malusog ang kaluluwa mo, mas naaayos ang direksyon ng buong buhay mo. Maganda ang direksyon ng buhay mo pag po ang iyo pong kaluluwa ay malusog. Hindi ibig sabihin po ay otomatikong yayaman ka o wala ka ng magiging problema sa buhay pag ang iyong kaluluwa ay malusog. Pero ipinapakita po ng sulat ni Juan, Kabanata 1, talatang 2, na ang healthy soul affects the whole person. Ang malusog na kaluluwa ay nakakaapekto sa kabuuan ng isang tao. Katulad may isang pangyayari sa Bible na sa bahay si Jesus nagtuturo. Nalaman ng mga tao, siksikan sila sa loob ng bahay. Merong 4 na magkakaibigan, may daladalang isang paralitikong kaibigan. Gusto nilang ito ay maipag-pray ni Jesus. Wala silang ibang paraan para makapasok, inakyat nila ang bubungan ng bahay. Binutas nila yung bubong at para doon nila ibaba yung kaibigan nila para maipanalangin ni Jesus. Nang makita ni Jesus, yung 4 na yun, 5 na pala sila. Ang sabi ni Jesus, nung unti-unting binababa yung lalaki, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At pagkatapos niyan, ay sabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Sa harapan ng mga tao, yung lalaking lumpo, yung lalaking paralisado, ay biglang gumaling. Ang sinabi ni Jesus, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ano yung pinatawad dun? Yun po yung kasalanan ng kanyang kaluluwa. Ano yung pinagaling dun? Yung kanyang kaluluwa. Pero nagkaroon ng epekto sa iba pang bahagi ng kanyang buhay. Kaya po pag malusog ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, nagkakaroon po ng healing sa iyong physical na katawan. Kaya minsan marami tayong nararamdaman sakit sa katawan natin. Ating tignan muna. Yung pinakauna na dapat priority tignan natin. Okay kaya ang kaluluwa ko? Malusog kaya ang kaluluwa ko? Naghihingalo na ba yung kaluluwa ko? Kaya ako nakakadama ng ganito. Yan po, kapatid, ay isang bagay na nakita kong importante na ma-realize ng bawat isa. Ikalawa po, kapatid, sa nakita ko rito na sinasabi na kapag inuna ang kalusugan ng kaluluwa ng tao sa pamagitan ng pag-una sa Diyos, sumusunod din ang provision at guidance ng Diyos. Pag po inuuna mo ang mga bagay na patungkol sa Diyos, inuuna mo ang mga bagay na patungkol sa kaluluwa mo. At pag inuna mo yon, ang Panginoong Diyos, inuna mo ang mas dapat maging malusog ang kaluluwa mo, sumusunod ang lahat ng mga provision ng Diyos sa buhay mo. Yan ay bababasa ninyo sa Matthew chapter 6, verse 33. Ang sabi, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano sa Tagalog? Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao. Na ang Diyos dapat ang nasusunod sa buhay mo. Yan po, kapatid, ay pagpapalakas sa kaluluwa natin. At pag inuna mo ang pangkaluluwang bagay, ang sabi ng Diyos, ang lahat ng kailangan nyo ay ipagkakaloob ko sa inyo. Kaya po, makita natin dito na yung pagkakaroon ng malusog na kaluluwa ang pundasyon sa lahat ng kasaganaan. Yung iba, nauuna, kapatid, yung material na pagpapala. Ang ganda ng trabaho nila. Pero yung kalagayan ng kaluluwa nila, naghihingalo na pala. Di ba? Masayang-masaya nasa maganda siyang relationship. Nakakilala siya ng isang girl na alam niyang para sa kanya. Parang siyang nasa cloud 9. Pero ang kaluluwa naman niya ay may sakit.
Baligtad, di ho ba? Hindi niya namamalaya na dapat maging priority niya muna ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. At nakita ko rin dito ang ikatlo. Bakit kinakailangang i-priority natin ang kalusugan ng ating mga kaluluwa? Ang ikatlo po kasi ay dahil ang tunay na spiritual success ay hindi nasusukat sa lakas ng ating pangangatawan, kundi sa kalagayan ng ating kaluluwa. Ulitin ko po, ang ikatlong dahilan kung bakit kinakailangan nating i-first priority ang kalusugan ng kaluluwa ng bawat isa ay sapagkat ang spiritual success ng isang tao ay hindi nasusukat sa lakas ng kanyang pangangatawan, kundi sa kalagayan ng kaluluwa niya. Bakit ko nasabi ang mga bagay na yan? Alam niyo po, hindi po isang napakalaking trahedya sa buhay ng tao ang pagtanda. Pero sa iba, ang pagkakaroon ng mga wrinkles ay parang isang napakalaking tragedy sa buhay nila. Pagtingin nila sa salamin, nadidismay na sila kasi tumatanda na pala ako. Hindi ho ba? Para sa iba, para bang isang malaking tragedy na nakita mo, uy, puro white hair na ako ngayon. Hindi ho ba? Amen? Tapos nakikita mo ngayon, marami ng kulubot sa mukha mo. Dati ang kinis-kinis niya para kang nagpabelo. Alam niyo po, hindi po yan ang malaking trahedya sa buhay ng isang tao. Dahil una, hindi talaga natin mapipigilan ang tumanda. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi mo mapipigilan ang tumanda. Sino rito, kapatid, mukhang bata? Taas ang kamay ng mga mukhang bata pa. Wala. Wala sa inyo mukhang bata pa? Sino sa inyo mukhang matanda na? Wala rin. Nasaan ka dun? Ayaw magtaas ng kamay ang mukhang bata. Alam niyo, hindi natin mapipigilan ang pagtanda. At lalong hindi natin mapipigilan ang mapagod. Bakit? Sapagkat yan po, kapatid, ay bahagi ng atin pong buhay. Na tayo po ay talagang nakakaranas ng kapaguran, ng panghihina, and eventually ay namamatay. Ang ikaapat po kung bakit dapat maging first priority natin ang kalusugan ng ating mga kaluluwa, sapagkat mas mahalaga sa Diyos ang inner condition ng tao kaysa sa kanyang outward success. Meron kang panlabas na success. Ano yung panlabas na success? Aba, nag-weights ka. Di-muscle ka ngayon. 8 abs. Tindi ha? 8 abs ka ngayon, no? Ganda ng iyong braso, babilog-bilog. Di ba? At ikaw talaga ay nag-workout ka. Wow! Kaya pala sumexy ang katabi mong yan. Parang pag napupurihan ka, feeling mo, successful ako sa aking ginagawang hard work. Tama po ba ako? Pero ang sabi ko sa inyo, bakit kinakailangan i-priority natin ang kalusugan ng ating kaluluwa? Sapagkat sa Diyos, mas mahalaga ang kalagayan ng panloob mong buhay. Ano yun? Yung kaluluwa mo. Kaysa sa iyong outward success. Sa unang Samuel 16, talatang 7, ang sabi ng Diyos kay Prophet Samuel, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi ang tao lang. Ang Diyos ay tumitingin sa panloob niyang kalagayan. So, dinescribe ng Panginoong Diyos dito si Eliab, kapatid na panganay ni David. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang tangkad at huwag mong tingnan ang ganda ng kanyang pangangatawan o kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Samantalang tayo, ang mga ideal man natin, matangkad,
di ba? At matipuno, di ba? Hindi patpatin. Di ba? Kaya yung iba tinaturn down nila pag may nanligaw na patpatin. Naku po, baka ihip na ng hangin yan. Tangayin na yan. Di ba? So, bakit? Kasi yun ang standard ng tao. Pero ang importante sa Diyos ay ang kalagayan ng kaluluwa ng tao. Ang importante sa Diyos ay yung panloob niyang buhay. At ano yun yung panloob niyang buhay? Yun yung nilalaman ng isip niya. Yun yung nilalaman ng damdamin niya. At yun ang nilalaman ng kanyang kalooban, ng kanyang desire at ng kanyang ambisyon. Doon after ang Diyos sa laman ng pag-iisip mo. Sa laman ng puso mo. After ang Diyos, kung ano ang mga dinidesire, mga pinapangarap mo at ina-aspire at ina-ambisyon sa iyong buhay. Kaya dito po, ang soul prosperity actually ay healthy soul. Ang tinatawag nating soul prosperity ay tumutukoy sa kalusugan ng kaluluwa ng isang tao. Ang kaluluwa mo ba ay malusog? Pakitanong nga yung katabi mo, kalabitin mo siya, sabi mo sa kanya, kapatid, huwag kang magagalit ha. Istorbuhin ko lang ang pagtulog mo. Sabi mo sa kanya, ang kaluluwa mo ba ay malusog? Tandaan nyo kapatid, ang kaluluwa ng tao ay subject sa wounds. Ang kaluluwa natin ay pwede pong masugatan. Pwede pong magkaroon ng pain. Pwede po itong magkaroon ng damage ang kaluluwa ng tao. Although hindi siya concrete na nahahawakan ng tao, kundi siya po kapatid ay abstract. Hindi natin siya mahawakan. Yan po ang kaluluwa ng tao. Kasi hindi po pwedeng lumago at maging malusog ang kaluluwa natin kung ang kaluluwa natin ay puno ng mga sama ng loob. Hindi po pwedeng lumago at maging malusog ang kaluluwa natin kung ito po ay puno ng paghihiganti, puno ng hindi pagpapatawad at ng trauma sa buhay ng isang tao. Kasi po pwedeng may mga taong active sa ministry ng Panginoon. Active siya sa gawain ng Diyos. Pero sugatan pa rin sa loob niya. Makikita mo siya nakangiti madalas. Pag nagtinginan kayo, ngumingiti siya. Tumatawa. Pero pag nag-iisa na siya, lalo na pag pauwi na siya, nag-iisa siyang lumalakad, umiiyak ang kanyang kaluluwa. Pero tandaan niyo, may po pwedeng magpagaling dyan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang atin pong healer ng sugatang kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, yan ay binubuo ng pag-iisip, binubuo ng damdamin, at binubuo ng kalooban. Nasa kalooban, yung desire. Nasa kalooban natin yung mga ambisyon natin sa buhay, mga pangarap natin sa buhay. Paano nasusugatan yan? Pag may mga disappointment. Anong isipin ng disappointment? Expectation at na hindi nangyari. Ang taas ng expectation mo, papasa ka dito sa entrance exam sa school. Kasi mag-first year college ka na. Nagulat ka, hindi ka kasama doon sa pumasa. Ang sakit-sakit. Sabi mo pa sa mama at papa mo, tama, ang dali ng examen, minamani ko lang. Pagdating ng resulta, bagsak ka pala. So yung expectation mo, kapatid, di nangyari. Nasugatan ang iyong damdamin. Nasugatan pati ang ego o yung pride mo. Nasugatan ang isip mo. Sugatan ang kaluluwa mo. Ibig sabihin nun. O kaya ini-expect mo dahil sa kabibigay mo ng regalo doon sa nililigawan mo, madadala mo siya sa regalo. Expect na expect kang sasagutin ka kasi iniisip mo siya ay mukhang pera at mukhang regalo. Eh hindi ka sinagot, naku, broken-hearted ka ngayon. Di ba? Kasi yung expectation mo, hindi nangyari. At iniisip mo, balak mong ligawan ng isang sister dahil napupunan mo, laging tingin ng tingin sa'yo. Akala mo ngayon may gusto sa'yo. Yung pala, may nakikita siyang muta sa mata mo pala. O may kulangot dito sa gilid ng iyong ilong.
Nagkataka ka, sabi, ba't kaya paano tingin sa akin at nginingitian pa ako ni sister? Dumiskarte ka ngayon. Pero ikaw ay binigo. At dahil doon, naging sugatan ang iyong puso. Naging sugatan ang iyong damdamin. Amen? Kaya mahalaga po mga kapatid, ano ba itong, bigyan nawa. Andali lang po, nawawala yung aking ano dito. Hindi ko ma-type. Ayaw ma-type. Ayan. Buksan mo na lang. Hindi yan. Yung dapat yung personal ko. Medyo, sandali lang po, medyo nabura po yung aking pong guide dito eh. Yan. Yan. Thank you. Salamat. Thank you again, Brad. Salamat sa pagdiligtas mo. So, si Yesu Kristo ang ating healer. Amen? Psalm 147 verse 3. Ang mga pusong wasak ay kanyang nilulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Sino mga broken-hearted dito? Isa lang ba ang broken-hearted? At pwede rin naman kapatid, no? May mga bagay na ini-expect ka talaga na hindi nangyari. Lalo kung marami kang nirelease na pera, kala mo makakapag-abroad ka. Hindi ba may ganun? Tapos hindi pala natuloy, na-scam ka. Kung ang sakit po nun, kapatid. So yan po. Ang nasusugatan, ang kaluluwa natin. Ang kaluluwa binubuo ng tatlo. Una, isip. Ikalawa, damdamin. Ikatlo, kalooban. So, yung tatlong yan, pag yan kapatid ay nagkaroon ka ng sakit sa isip, may problema ka sa kaluluwa. Nakaramdam ka ng emotional pain, may karamdaman ka sa kaluluwa mo. Nagkaroon ka ng mga desires na hindi nangyari, hindi naganap, ambition mo sa buhay, kapatid, may problema ka, may karamdaman ang kaluluwa mo. Main point number 2, patungkol sa ating pinag-aaralan about soul prosper o healthy soul. A healthy soul begins with a right relationship with God. Maaring magtatanong ka, paano po ko pagkakaroon ng malusog na na kaluluwa? How can I have a healthy soul? How can I possess a soul that is healthy? Psalm 42 verse 1 to 2. Basahin po natin yan. Kalabitin mong katabi mo, sabi mo, kapatid, let's read. Psalm 42 verse 1 and 2. 1, 2, 3. As the deer pants for streams of water, my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Yes, when can I go? Ang sabi po dyan, saan ako pupunta? Sabi ng binabasa natin, and meet with God. Paano ko ipaliliwanag yan? Makinig kang maigi. Sinasabi sa talatang yan na ang soul ay nilikha ng Diyos bilang konektado sa Kanya. Ulitin natin, ang soul mo ay nilikha ng Diyos na konektado sa Diyos. Kaya kahit anong success ang natatanggap mo sa buhay, sa graduation na nakaraan, nagkaroon ka ng honor, pero kapag wala koneksyon ang kaluluwa mo sa Diyos, may mararamdaman kang emptiness. Anong sabihin ng emptiness? Pakiramdam na kulang pa rin. Pakiramdam parang walang fulfillment pa rin. Nararamdaman mo walang kapayapaan sa loob mo. Bagamat ikaw ay naging isang achiever. O nakatanggap ka ng isang magandang alok sa trabaho, wow, ang taas ng sahod mo. Tuwang-tuwa ka at
pinapalagay mo itong success sa buhay mo. Pero, nung nandoon ka na sa work, parang ordinary lang. Parang may kulang. Parang naghahanap ka pa ng ibang bagay. Alam niyo bakit? Walang kasapatan ang kaluluwa ng tao o ang kaluluwa mo. Dahil ang kaluluwa natin ay hindi dinisenyo ng Diyos para mabusog sa pera. Ito, dapat malaman niyo yan. Bakit may mga tao, grabe na addict sa sugal, sa online gambling? Ang daming ganyan, na-addict sa sugal. May pera na, ang laki na ng pera, hindi pa makontento doon, isusugal pa, gusto niya madagdagan pa. Nung matalo ngayon, kailangan makabawi ako, mabalik uli. Kaya mangungutang, hindi talo na naman uli. Nagkabaon-baon sa utang ang isang tao. Ganyan po ang nangyayari, kapatid. So, unahin ko, sinasabi sa inyo na ang kaluluwa mo ay hindi dinisenyo ng Diyos para ikaw, kapatid, ay mabusog sa maraming pera. Kung kayo ay nag-aral ng subject na inner healing and deliverance, kailangan alam nyo yung ganitong prinsipyo. Kasi kung magdidil ka, ipagpe-pray mo ang isang taong na-addict sa sugal, alam mo, kapatid, kung anong problema niya. Ang laki ng problema niya sa kaluluwa niya. Nawala sa tamang direksyon ang kaluluwa. Kasi yung kaluluwa ng tao, kaya na-addict sa sugal, ay sapagkat na mali ng design yung kaluluwa niya. Dapat, dinisenyo yan para sa Diyos. Saan napunta? Napunta ang atensyon sa pera. Hindi naman dinisign ng Diyos ang kaluluwa para busugin sa pera ang kaluluwa ng tao. At hindi rin dinisign ang kaluluwa ng tao para busugin sa magandang trabaho. Kaya kahit may mga trabaho na nag-apply pa sa iba. Ito po yan. May kilala na ako, ang dami kong kilalang ganyan. Sabi ko nga, mag-apply ka pa sa iba kasi I want more. I want more. Kasi yung kaluluwa niya sumisigaw. May hinahanap yung soul niya. Akala niya yung soul niya dinisign para makahanap o mabusog sa magandang trabaho. Yung iba naman ang hinahanap. Siguro kaya parang may hinahanap ako, kulang. Wala pa akong boyfriend. Wala pa akong girlfriend. Susubukin niya ngayon yun. At pag siya'y nakipagrelasyon, parang may kulang. Hahanap pa ng iba. Kaya nagkakaroon ng multiple partners sa relationship. Yan po ang isa sa problema. Yung kaluluwa, namamali. Kasi hindi naman dinisenyo ng Diyos na ang kaluluwa ay mabusog sa paghahanap ng relationship sa boy and girl. Kahit ang iniisip ng iba, siguro, mahahanap ko na talaga ang hinahanap ko sa buhay pag nagpakasal na kami. Nung magpakasal, laging away naman ang away. Hanggang sa kahanap niya ng iba, nakahanap naman siya. Akala niya, ito naman, ay sayang, ngayon ko na siya natagpuan. So, nag-desire ka ngayon dun sa tao. Kaya nagkakaroon ng multiple relationship. At ang iniisip ng iba rin, na ang kaluluwa, akala nila, dinisenyo ng Diyos para mabusog sa kasikatan. Ang daming taong ganyan na nabigo sila eh. Kaya tingnan nyo ha, may kilala ba kayong kilalang member ng K-pop sa Korean, ang Korean K-pop? Anong pangalan nun? Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Alam niyo po, kilalang kilala. Talagang sikat na sikat sa Korea, sa buong mundo, maging sa Pilipinas. Nakita na lamang, nagpakamatay. Ba't ka nagpakamatay? Ang ganda ng buhay mo, sarap-sarap ng buhay mo. May hinahanap yung kaluluwa niya. At kaya siya pumasok sa K-pop, inaanap na, inisip na kasikatan siguro ang siyang magbibigay ng kabusugan sa kaluluwa ko. But the problem was, hindi pala kasikatan. Dahil kung kasikatan, kung pera, at mga material things, hindi siya magpapakamatay. Ang sarap ng buhay! Amen po ba?
At hindi rin worldly pleasure. Kaya hindi natin pwede ikaila, marami sa atin naghahanap tayo ng staycation. Puro tayo gusto pasyal. Sa ibang lugar naman ako pupunta. Nabuburyong ako dito sa bahay. Gusto ko namang magpunta sa ibang lugar. At pag nandun ka na sa lugar na yun, masasabi mo, pagod lang din ang inabot ko. Layo ng biyahe namin, napagod lang din ako. Di ba? Nalasan niyo yung ganun? Di ba, pagod lang ako. Kasi, hindi dinisenyo ang kaluluwa para mabusog ng worldly pleasure. Kailangan malaman natin, mga minamahal, ang kaluluwa ng tao ay nilikha o dinisenyo ng Diyos upang maging uhaw sa isang bagay lang. Saan? Sa presensya ng Diyos. Yun po yun. Yung presensya ng Diyos ang hinahanap mo. Dito ko lang na-realize yun. Nung una, yung in-example ko sa inyo, ayun yung mga naranasan ko sa buhay. Nalulung ako sa masamang bisyo. Nag-drugs ako eh. Kasi may hinahanap ako talaga. Pumasok ako sa mga beer houses. Akala ko yung pag-inom at yung mga pagtitable sa mga babae, yun ang hinahanap ko. Pero nung nandun ako, sabi nung kasama ko sa trabaho, uy, Perdi, ba't nakatulala ka? Hindi ko lang masabi sa kanya, akala ko, kaya ako sumama sa inyo, ito yung hinahanap ko. Hindi pala, malungkot pa rin ako eh. May hinahanap ako eh. Yung kaluluwa ko pala, may hinahanap. Hanggang sa isang araw, sabi sa akin ng aking kasama sa trabaho, Perdi, sama ka naman sa akin. Saan tayo pupunta? Sa Luneta. Oops! Mali na naman ang isipan ko. Inisip ko, may crush sa akin itong nag-i-invite na ito na kasama ko sa trabaho. Paano ba naman, babae, dalaga, imbitahan ka sa Luneta. Saan gagawin sa Luneta? Saan tayo doon? Sa tabing dagat. Sabi ko, wow, very romantic pa. Siguro magtatapat sa akin, na-crush ako dito. Sabi ko pa noon, ganun eh. Hindi ko alam, Bible study pala yung pupuntahan sa Luneta. Parang natrap ako. Kaya ako sumama, iniisip ko, ay sa wakas, nalaglag ko ng hindi nagkaka-girlfriend. Bakit ito naman ang hinahanap ko? Kasi wala pa akong girlfriend at that time. Wala pa akong girlfriend. 1980, since I was born to 1980, di pa ako nagka-girlfriend. Bakit itong hinahanap ko? Sabi ko. Eh di, sige nga, sumama ako. Mamaya may inaawit, I just came to praise the Lord. Malayo pa lang, umaalingaw na yung awiting yun. I just came to praise the Lord. I just came to praise. I just came to praise. Alam nyo, parang may parang may humihipo sa puso ko. Parang sabi ko, ang ganda naman ng awitin na parang gusto kong mag-join sa kanila. Pero hindi naman yun ang parang direksyon namin. Kaya lang, nagulat ako, doon pala kami pupunta. Doon pala kami pupunta. Hindi sa akin sinasabi. Sabi ko, teka muna, saan pa tayo pupunta? Yan, yung mga nakatayo na yan na nag-aawitan. Oo, dyan tayo. Ano gagawin dyan? Bible study yan. Sabi ko, nasisip pa man din, sarap ng inaawit nila. Yun, nung mag-preach yung pastor, tumutulo na luha ko. Lalo na nung nag-altar call yung pastor, naku, nagsisisigaw akong gano'n. Tulo yung uhog ko. Tumulo lahat ang dapat tumulo sa akin. Bakit? For the first time in my life, natagpuan ko yung tunay na kauhawan ng aking kaluluwa. Yun ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Yun pala yun! Kaya dinisenyo ng Diyos ang kaluluwa natin para mauhaw sa Diyos. Ang problema, hindi natin alam kung kanino ba nakadisenyo ang kaluluwa natin. Kaya pinaghahanap po natin yan sa iba't ibang bagay sa mundong ito. Ay, nawala na naman. Okay. Salamat ni Diyos. Kaya magiging healthy lamang ang kaluluwa natin kung ito ay connected sa Diyos. Lulusog lang ang kaluluwa natin kung connected po tayo sa Diyos. John 15 verse 5. Ang sabi, without me, you can do nothing. Totoong sabi ni Jesucristo, kung wala ako sa buhay mo,
wala. Useless ang life mo. Kaya ang tunay na soul prosperity ay nagsisimula sa intimacy with Christ. Anong ibig sabihin ng intimacy, mga minamahal? Hindi po yung madalas lang mag-worship. Umawit ka, tumutugtog ka ng gitara, at sasabihin mo, intimacy na yun sa Diyos. Hindi po. Hindi yan po ibig sabihin ng intimacy, madalas kang umattend ng service, intimacy na yun. Hindi po yun. Tinuro sa atin ni Jesus ang tunay na intimacy. Ito ay abiding in God's Word. Nilinaw ni Jesus kung ano ibig sabihin ng abiding in Him. John 15 verse 7, "If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done for you." Ano ibig sabihin ng to abide? Sa Greek word ng abide ay meno, na ang ibig sabihin is to remain, to continue, to stick together, to be attached to Jesus Christ. Kaya pag si Jesus Christ, kapatid, ay totoong nagkaroon ka ng malapitang relasyon sa Kanya, doon mo mararanasan yung kabusugan ng iyong kaluluwa. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may ang dami kong kilalang Christians na tumanda na pong dalaga hanggang sa mamatay. Marami akong ganong kilala. Tinatanong ko sila, ba't di kayo naghanap man lang ng boyfriends, sister? Sabi niya, wala eh. Kasi ang satisfaction ko si Christ lang eh. Yun lang nagpapaligaya sa kanila, si Christ. And we cannot judge them. Kasi naranasan nila talaga yung patungkol sa tunay na kauhawan kay Christ. Kasi pwede maghanap ka pa kahit may relasyon ka kay Christ. Pero kung hindi kasi intimacy ang relasyon mo, talagang hindi ka masasapatan. Patuloy na hahanap ka ng mga bagay ng mundo. Kaya hindi natin may kakailan na may mga worldly Christians. Mga Kristiyano na hindi mahilig sa spiritual na bagay. Mas uunahin pa yung tinatawag natin pagpunta sa kapistahan kaysa dumalo ng Sunday service. Malapit ang kapistahan dito sa Sampaloc. Tandaan mo yung mukhang yan. Pag nawala yan, malamang nasa pistahan yan. Wala sa church na gawain yan. Di ba? Bakit? Kasi yung kaluluwa niya, bagamat nakakilala kay Lord, pero hindi intimacy. Kaya hindi maramdaman niya talagang nabusog yung kaluluwa niya ni Kristo. Naghahanap pa rin ng ibang bagay. Kasi hindi na-form yung intimacy, yung pagiging malapit niya kay Lord Jesus Christ. Kaya importante yung bagay na binabanggit ko na yan. Yan ang sinasabi ni Kristo. Yung to remain in me. If I remain in you and my words. So, hindi po yung intimacy binabanggit, hindi po tumutukoy yan sa puro worship ka lang. Yung tunay na intimacy, yung Bible, abdi ka sa Bible. Abdi ka sa pagbabasa ng Bible. Huwag kayo magagalit sa akin. Nire-reveal sa akin ni Lord, marami rito hindi totoo nagbabasa ng Bible. Sa buong araw, cellphone lang ang hawak mo. Pero never kang magbuklat ng Bible. Lilipas ang 24 oras na hindi ka nakapagbasa ng Bible. So, ibig sabihin yan, kapatid, wala kang intimacy kay Christ. Hindi nakapagtataka kung bakit naghahanap ka ng mga bagay na material things. Naghahanap ka ng mga bagay ng pangmundo. Wala kang kasapatan. Hindi matagpuan ng kaluluwa mo ang tunay na kabusugan nito. Pero ang tunay na kabusugan ng kaluluwa ng isang tao ay ano? Ang presensya ng Diyos through the Bible, through the Word of God. Kaya, ngayon, ang main point ko, number 3, doon na tayo dumako. A healthy soul is fed by the Word of God. Ang malusog na kaluluwa ay napapakain ng salita ng Diyos. Kaya siya malusog. Nagbabasa siya ng Bible. Okay? Ang sabi ng Matthew 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa literal na pagkain, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Anong ibig sabihin yan, kapatid?
Ang physical na katawan natin ay kailangan din ng physical na food. Pero ang soul natin, kailangan din ng spiritual food. Pero kapag puro lust, worldliness, mga worldly songs, mga news about politics at show business, ang lagi mong pinapanood, lagi mong pinapakinggan at binabasa, pinapakain mo ang soul mo ng mga bagay na ito, which are toxins sa ating kaluluwa. Toxins, lason na po yun sa kaluluwa po natin. Kaya anong nangyayari? Nanghihina ang kaluluwa natin. Pero kapag puno ng salita ng Diyos ang isip at damdamin natin, lumalakas ang soul natin. Nakuha niyo kapatid? Lumalakas ang ating soul. Kasi hindi po pwedeng once a week lang tayo kakain sa physical. Kung once a week ka lang kakain, tapos aasahan mong lalakas ang katawan mo, hindi. Kung once a week ka lang kumain hindi magiging malakas ang katawan mo. Ganon din po sa spiritual ng ating pong buhay. Hindi po pwedeng Sunday lang po natin napapakain ang soul natin. Sunday ka lang nakakakain dahil nakakarinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. At aasahan mo magiging spiritually strong ka. At i-blame mo pa yung nangaral. Wala silang anointing kaya nanghihina ako sa spiritual. Kaya ka nanghina, hindi dahil sa pangangaral nila. Dahil isang beses ka lang naman makinig. At doon mo lang nabubuklat ang Bible pag may Sunday service. Mula Lunes hanggang Sabado, iba ang binubuklat mo. Mga Facebook, social media. Nariyan ka parati, nanonood ka ng Netflix parati. Lagi kang babad sa mga bagay ng social media. Kaya ka nanlalamig, nanghihina ang kaluluwa mo. Nanlulupaypay ang kaluluwa mo. Hindi dahil sa walang power ang church. Kasi isang beses ka lang kaya kami naging malakas sa spiritual. Yan ang pinamana sa amin ng pastor namin nung araw. 1980 ako na born again. That was more than 46 years ago. 46 years ago, pero bago pa lang ako ipinamana na sa amin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible. Sabi sa amin, di pa uso mga Facebook nung araw, wala pang cellphone noon, 1980. Kailangan magbasa kayo araw-araw ng Bible. Mag-memorize kayo ng verse sa Bible. Nung una nagagalit pa ako sa pastor namin, pinakikialaman niya ang buhay namin. Wala akong ganang magbasa ng Bible na ganyan. Pero nakita ko po, tama pala siya. Yung palang layunin ng pastor. Kaya pala, para mapalakas ang kaluluwa namin. Kaya naging malakas kami. Umabot pa ako hanggang ngayon, magpi-50 years na ako nakakilala sa Panginoon. Naging preacher pa. Di ba? Yung iba, 2 years, wala pa nga 2 years, nawawala na sa paglilingkod sa Diyos Di ba? Nahikayat na ng mundo. Akala nila, ang hinahanap ng kaluluwa nila, natagpuan nila. Yung pala, hindi pala. Naloko lang sila. Kasi madaya po ang damdamin ng tao. Mandaraya yan. Kaya sabi sa Bible, mandaraya ang puso ng tao. Okay? Kaya mahalaga po na tayo po ay nakakakain. Psalm 19 verse 7. Isa po itong verse sa Bible na paborito ko nung araw, nung bago-bago akong Kristiyano. Kasi bahagi yan ng awit The law of the Lord, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Awit po yan Nasa awit 19, talatang 7. Ano ang sabi? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Alam niyo po ba kahulugan ng salitang converting? Yan po sa Hebrew ay shab. H-U-B, shab. Ibig sabihin is to revive. Kaya kung gusto natin ang kaluluwa mo, mabuhay muli, ma-revive, anong kailangan mo? Kailangan mong magbasa ng Bible. Kailangan mong makinig maigi ng salita ng Diyos. Kung gusto mong ma-revive,
Tinuturuan tayo ng Bible, paano ka marirevive. Pag sinabing na-revive, naghihingalo na ang kaluluwa mo. Hindi mo lang alalalaman yan. Akala mo lang physical mo. Halimbawa sa physical, nag-iisip ka pa, pupunta kaya ako ngayon ng Sunday service? Kaya lang, GS member ako, maglilinis pa kami dun eh. Kaya lang ayoko, parang tinatamad ako. Siguro inisip mo katawan lang to. Pagod lang ako siguro sa trabaho, sa pag-aaral. Hindi ka pagod. Hindi katawan yan, kaluluwa mo yan na nanghihina. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Ang madalas mong basahin ay mga Facebook messages. Wala kang nakukuha ng vitamina doon sa kaluluwa mo eh. Tapos nakakasilip ka pa sa mga medyo malalaswang palabas doon sa Facebook o sa social media. Okay? Tindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya mahalaga to, dahil to ay patungkol sa iyong kinabukasan. Kaluluwa yan, pinag-uusapan natin. Main point number 4. Malapit na tayo matapos. Isa na lang. After the main point number 4, matatapos na, kaya kamayan mo katabi mo. Ika-4, basahin natin ang ika-4. 1, 2, 3. Yes. Ang isang malusog na kaluluwa ay nakakapagbigay ng kapayapaan at katatagan sa buhay. Mahalaga yung salitang katatagan. Sa English, stability. Parang sa isang structure. Pag bibili ka ng bahay, tatanong mo agad, gaano po ba katibay itong bahay na ito? O kaya bibili ka sa isang kondo, mag-i-inquire ka, kailan pa po ba ginawa itong building na ito? Kasi may bibilin po akong isang kondo eh. Kailan pa yan? Kasi after ka sa stability, katibayan, katatagan. Para pag lumindol, matibay at matatag yung building, safe ka. Ganon din kapatid, sa kalagayan ng kaluluwa natin. Kung konting problema lang, nayayanig ka na, hindi malusog ang kaluluwa mo. Madali kang ma-offend. Konting bagay lang, konting salita lang sinabi sa iyo, nasasaktan ka kaagad, offended ka. Ang dali mo matinag. Di ba? Yung kanina na binanggit dito, umaga, ni Pastor Jace nang nangaral siya. Nang sabi, baka iba dyan, hindi lang makamaya ng pastor, nagtatampo na. Yung ganun kadali, kaya magkakapatid sa Panginoon. Nagkakatisuran kayo, ang dali yung magpanting agad ang tenga, yung pikon. Yung pagiging pikon mo, maramdamin ka masyado. Alam mo, simbolo po yan ang kahinaan ng kaluluwa ng isang tao. Wala siyang stability. Tandaan nyo, kapag ang soul ay healthy, may peace. May spiritual na katatagan sa buhay. May joy, kahit may mga spiritual battles na pinagdadaanan sa buhay. Hindi ibig kong sabihin wala siyang problema. Ang ibig kong sabihin, kapagamat may problema, pero may kapayapaan siya kahit binabagyo ang buhay niya. Kahit nakakapit siya doon sa isang lugar na pwede siyang mapahamak, pero siya ay nagiging matatag at matibay dahil sa Panginoon. Ang isang healthy soul ay nailalarawan sa isang parang puno na malalim ang pagkakatanim ng ugat. Kapag may malakas na hangin o may malakas na lindol, hindi basta natutumba. Ganito rin ang taong may healthy soul. Mayroong katatagan kahit maraming trials sa buhay. Amen? Ganyan ang isang healthy soul. Nagkakaroon siya ng katatagan. Tagal ko ng Christian. Mahigit 46 na Christian na ako. Ang dami ko na nakasama nung araw. Grabe, ang aapoy nila. Sasakay kami ng jeep, pauwi galing sa church. Kahit punong-puno yung jeep na yun, nag-uunahan kung sino magpilpit sa jeep at magpapatanggap. Ganun po kami nung araw. At may isang sister kami.
Ayaw niyang maunahan siya namin. Kaya sumasakay pa lang siya, nagsasalita na agad siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi pa nga maghahanap pa lang, magandang gabi po sa inyong lahat. Nag-uunahan na agad kami magsalita kasi gusto namin mangaral ng salita ng Diyos. Pero, bagamat nangaral, pagkalipas ng isang taon, hinahanap ko na yung sister na yun sa church. And daming umaattend doon sa church na inatinan ko. Ako, hindi ko nakikita. Napagtanungan ko yung isang brother. Ako, brad, di ba kilala mo si sister na ganito? Oo, nasaan na yun? Ay, matagal nang nag-backslide. Ako nag-backslide kay Lord. Bakit? Hindi raw nakayanan ang problema sa buhay. Nag-split ang mga magulang niya. Naghiwalay. Sabihin, ng ibang bahay. Hindi sa makabilang buhay, sa kabilang bahay, yung magulang. Siya ngayon, na-move yung kanyang relasyon kay Lord. Bagsak. Bumalik sa dating buhay yung tao. Dati nang hindi pa siya nakakilala kay Lord, babae, naninigarilyo siya. Ang dami niyang bisyo kasi nagtetestify pa siya. Ang apoy-apoy niya kay Lord, nagtetestify. Yun ang pinapatato niya sa jeep eh. Ako po ay dating sugarol, dating manginginom, naninigarilyo. Babae po yan, biro, nakakilala ko kay Lord, binago ko ng Lord. Kaya ko tumatanggap talaga sa Lord yung mga nakikinig sa Kanya. Pero, hindi nagtagal. Bumigay siya. Bakit? Bakit siya bumigay? Kasi, napag-alaman ko pala, ang kaluluwa niya, hindi malusog. Kasi minsan, pagkasakasama pala kayong mga, parang nagiging, pagkasakasama tayo, parang nagiging spiritual. Nakuha nyo? Di ba may ganyan ba pagsama-sama kayo? Kasi problema tayo. Parang spiritual ka, ganun. Pero pagka-personal na pala, hindi pala siya nagbabasa ng Bible. Kasi ang tawag dito, may bahay na tinutuluyan, transient. Anong tawag doon? Nagdo-dorm siya. Nung mamatay yun, nakausap namin yung mga kasama niya sa dorm. Sabi, naku, wala bang ginawa yan? Kundi puro television yan. Mula umaga yan hanggang gabi. Puro TV yan. Hindi ko nagbabasa ng Bible yan. Kasaklaan pa namin yan. Nagkasakla sila. Pero sabi ko, hindi. Spiritual yun pagkasama namin eh. Yun. Tingnan mo ang katabi mo, kapatid, sino ka ba pag wala ka sa church? Pakitanong ang katabi mo, sabi mo, sino ka pag wala ka sa simbahan? Yung tunay na sino ka. Kasi, akala natin, natatago natin, hindi po, nare-reveal yun dahil sa kahinaan ng kaluluwa natin. Amen? Dapat kung sino ka ngayon, nakabait-bait mo dyan, na hindi ka halos makabasag pinggan, di ba? Na parang santo at santa ka dyan sa upuan mong yan. Paglabas mo, ganyan ka rin. Kung paano nakataas ka ng kamay at patululuha ka pa, Lord, thank you. Ganon ka din sa bahay. Amen po ba? So, yan. And finally, kapag healthy ang soul natin, hindi po sukatan ang dami ng pera na meron tayo. Hindi rin po sukatan na meron kang magandang physical na kalusugan. Hindi rin po sukatan na ikaw, kapatid, ay maganda ang iyong kutis. Uy, gandang kutis ko ngayon. Healthy and spiritual ko kasi. Hindi. Ang sukatan kung gaano kalapit ang puso mo sa Panginoon. Kasi pag malapit ka sa Panginoon, lumalalim ka sa pagsunod sa Diyos. Lumalalim ang ating prayer life. Ano sabihin ng lumalalim ang prayer life? Nag-e-enjoy ka sa prayer. Hindi ka naiinip. Ibig sabihin po, nababago ang iyong buhay. Kaya maaring maayos ang lahat sa panlabas mong buhay. Ganda naman, okay naman ang suot mo ngayon. Presentable. Kristyanong-Kristiyano ang kasuotan mo. At mukhang happy ka ngayon. Pero, kamusta ang kaluluwa mo? Healthy pa ba? Sugatan ba? Pagod na ba? Malayo na ba sa Diyos? Hindi namin makikita yan, malibang may gift of discernment.
Tawag gift of discerning of spirits. Nawala sa akin yun eh. Dati nung araw, dito sa church, pagtingin ko pala sa isang tao, nalalaman ko ng buong istorya ng buhay ng tao. Noong mga 1987 yun eh. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Ang tagal nun, no? Pag ako ay tumingin sa isang tao, tatawagin ko na agad siya sa harapan. At sasabihin ko sa kanya kung ano ang nakita ko sa loob ng kaluluwa niya. Kasi nakakakita po ako, patotoo, yung kaluluwa ba na parang naaagnas na. Yun po nakikita ko, tapos sinasabi ko sa kanya, iyak na iyak yung tao. Nawala sa akin yun. Kasi nga, marami akong pinahiyang tao noon. Siguro sabi ng Diyos, tatanggalin ko sa iyo yan sandali. Dahil wala kang kalablab man lang sa mga tao na yun. Pero ngayon, huwag kayong mag-alala. Wala na, hindi na siya ka nag-ooperate. Kung nag-ooperate ngayon yun, hindi kayo makakaligtas. Tatawagin talaga kita. Kikwento ko sa iyo lahat ang pinagagawa mo sa buong 24 oras. Parang nababasa ko po siya eh. Ang tawag doon ay prophetic ministry. Kaya napagkamalan akong propeta nung araw. Kaya tawag ako sa Bible Press, prophet eh. Tinatawag akong prophet nung araw. Kasi nga, lahat eh, nalalaman ko ang talagang, yung kalagayan ng puso ng tao. Nakikita ko mismo yung puso. Parang extra eyes. Pagtingin kong ganyan, parang may pinto, bumukas na gano'n. No? Tapos nakita ko na lahat ng mga nandoon. Mayroong mga hayop na nandoon. Dati nagpipits ako nung araw, 1992. Napahinto nga ako sa preaching ko. Kasi napatingin ako sa isang sister na may edad na, senior citizen. May lumuwa ba naman na nguso ng palaka sa bibig? Sabi ko, nakita ko na, paano nagkaroon ng palaka sa bibig nung sister? Tapos nung tignan ko uli, binuksan sa akin ang daming palaka. Bumulong sa akin, tinig mismo ng Holy Spirit. Yan ang pagiging chismosa at chismoso. Tinawag ko yung Sister Legacies sa harapan. Sabi sa akin, ano po yun, Pastor? Sabi ko, sinabi ng Diyos sa'yo, napaka-chismosa mo. Hindi, sabi ko pala, chismoso mo. Sabi sa akin, mali po, Pastor. Hindi po ako chismoso. Ano ka? Chismosa. Yung pala sabi sa akin, natawa pa ako. Hinampas ko yung sister na yun. Magsisi ka sa Panginoon. Sabi sa akin ng sister, after the service, paano niyo po nalaman? Ang daming palaka akong nakita sa loob ng kaluluwa mo. Yan ang gift, tawag doon, gift of discerning of spirit. Nakikita mo ang espiritu, pati kaluluwa. Pag may gift ka niyan, kita mo pati kaluluwa. Pero hindi ikaw yung nag-ooperate, ang Holy Spirit. Kaya nung araw, bago umaten ang mga kapatiran sa ganitong gawain, matindi, nagpa-fasting and prayer pa sila. Kasi baka pagka nangadal si Pastor Perdi Baga, makita ako, tuturo ako noon, papuntahin ako sa harapan. Naranasan ko po yan. Hindi ko akalain maranasan ko yan sa buong buhay ko eh, sa pagiging Christian life ko. Kaya, siguro, binigyan ako ng ganung background ni Lord para ipaalam sa inyo na pwedeng ganun ang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Naghihingalo ang kaluluwa mo. Pwedeng malusog ka sa katawan, ang kinis ng balat mo. Wala ka man lang pekas, beautiful on the outside, but ugly on the inside. Pwede po yun. Okay? Kaya, siyasatin natin ang ating puso. Ang Panginoon po ay mapagmahal. Ang Panginoon po ay tunay na malapit sa mga taong sugatan ang kaluluwa. Hindi mo alam, sugatan pala ang kaluluwa mo. Hindi ako makapag-pinpoint ngayon kasi wala, hindi nag-ooperate sa akin. Alam po yun ang prayer ko pati, Lord, ibalik mo po. Hindi na po ako ganun, sabi ko. Pagka nakakita ako, hindi ko na po imimikropono, hindi ko na tatawagan. Personal ko na lang lalapitan para ipag-pray. Pagbigyan niyo po ako, prayer ko po, ibalik niyo po sa akin yun. Kasi pagka hindi pa na ako nabago, malamang wala nang dadalo sa church. Kasi takot na talaga sila lahat. Maski nag-preach na ako sa JIL Church, Jesus is Lord, sa Tondo. Punong-puno ng tao dyan. Nung ako nagsalita dyan, nawala ng tao. Bakit? Lahat sila, na-revealan lahat sila eh. Kaya nung ako lang speaker, ayaw nang dumalo ng iba. Hindi kami dati lang pag si Pastor Perde magpipreach.
Bakit? Natatakot kami kasi marami kaming nakikita na pati loob ng kaluluwa namin kung ano nandun. Pag-pray niyo ako na muli mabalik yun sa akin. Kaya lang ready ka. Pag nabalik yun. Kaya lang hindi na ako ganun siguro. Kaya nga prayer ko, Lord, ibalik mo lang po yun sa akin. Magbabago na po ako. Hindi na po ako ganoon kagarapal na magtuturo ako. Alika rito, lapit ka sa harapan. Tapos gagamitin ko mikropono. Ang dami ko kasing pinahiya eh. Ang dami kong pinahiya. Siguro sabi ni Lord, teka muna, kunin ko muna sa iyo yung binigay ko sa iyo. Kailangan matuto ka na magmahal sa mga taong tinuturuan mo. Kasi parang wala akong pagmamahal eh. Kasi parang feeling mo sikat ka, na nalaman ko yung sikreto ng tao. Yun ang ano ko eh, parang para malaman nila, talaga nag-ooperate sa akin yung gifts ng discerning of spirits. Kahit demonyo po nakikita ko sa loob ng katawan ng tao. Ilang beses ko yung sinasabi sa iba, ako nakikita ko yung demonyo na ganito sa iyo. Yung tao nagugulat, kasi alam nila na meron talaga sila, espiritu na gano'n. Paano nalaman nun? Ngayon lang namin nabit yan si Pastor Perdi. At nakaupo pa yan doon sa nakatalikod na yun. Nakita ko pa siya. Kasi vision naman yun. Nandiyan ka, nagtatago ka, lumabas ka dyan. Mamaya ka naman lumalabas, umiiyak na siya. Kung di ka lalabas, babagitin ko ang pangalan mo. Isa pa yun. Matindi po yun. Kung hindi lalabas, sa pinagtataguan, babagitin pati pangalan. Sabi nga nung isa, sige nga kung kilala mo pangalan ko, binanggit ko yung pangalan. Kaya nang paglabas, sumisigaw, "Wah!" Paano nalaman yun? Holy Spirit yun. Ganun mag-deal ang Holy Spirit noong 1990s na yun, nung aking kapanahunan na yun. Na nakilala ko bilang propeta sa body of Christ. Kasi ganun nga katindi yung galaw ng Holy Spirit sa akin. Pero ngayon, tingnan niyo, nakakapagtago ang bawat isa sa atin ang tunay nating kalagayan. Biyaya lang ng Diyos sa atin. Amen? Ang hinihiling ng Lord, lumapit ka sa Kanya. Humingi ka ng tawad, sabi mo, Lord, pagalingin mo ang kaluluwa ko. Una, sabi mo, Lord, salamat po. Hindi nyo ginagamit si Pastor Perdi sa pamamaraan ng prophetic. Kasi kung nagkataon, mapapahiya po ako, Lord. Salamat. Tapos sabi mo, Lord, ngayon, grace mo ito. Dati yung palang ginagawa ng pastor namin dati, takot lahat sa kanya, maraming mga nasa body of Christ. Humingi ka na ng tawad sa Panginoon. Lord, pagalingin mo ang kaluluwa ko. Imaginin mo lang, kung nag-ooperate ako ngayon sa ganun, wala po makakatakas doon. E di siyempre, parang judgment day yun. No? Lahat ng sikreto mo sa buhay, i-reveal eh. Lahat ng ginagawa mong lihim, reveal eh. Eh ngayon wala eh. Kaya malaya tayong lumapit kay Lord. Malaya tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Naalala ko lang, nung nag-attend ng UBI convention, yung ibang mga kapatiran natin galing pa sa ibang outreach natin, Satellite Church. May isa nag-guide doon. Nung makilala ako, nilapitan ako ng isang pastor na nag-guide sa pila. Sabi niya, ay, Pastor Perdi, nandito ka pala. Kinikwento niya sa mga naroon, eto, malayo pa lang ako. Iniiwasan ko na to, sabi ganun. Ayoko makasalubong yan, ayoko makausap yan. Kasi malayo pa lang, kita niya na kung anong mga nakatago sa buhay mo. Sabi ko, gano'n ko nakilala nung araw. Malayo pa lang, kahit hindi kita kilala. Maharap ka lang sa akin, alam ko na lahat ang sikreto mo sa buhay. Ganun po eh. Nire-reveal po ng Holy Spirit yun, hindi ako yun. Maaaring hindi lahat, pero kadalasan yung kasalanan eh. Yun po eh. Bakit kaya? Kasi ayaw ng Diyos yun. At gusto ng Panginoon, lahat tayo ay lumapit sa Kanya na may kapakumbabaan.
So, pagalingin ng Lord ang kaluluwa natin. Tanungin mong katabi mo, kapatid, kamusta na ang kaluluwa mo? Sugatan ba? May sakit ba? Nanglalambot ba? Nanghihina ba? O naghihingalo na? Kailangang isugod sa ICU. Lumapit ka sa Panginoon. Pikit natin ang ating mga mata. At habang nakapikit ang ating mga mata, magkaroon tayo, kapatid, ng malayang paglapit sa Panginoon. Kayang pagalingin ni Lord ang kaluluwa mo. Kayang pagalingin ni Lord ang kaluluwa mo. Kayang-kaya ni Jesus pagalingin, i-touch ang soul mo. No medicine can heal your damaged soul. No doctors on earth can heal your damaged soul. Only Jesus can heal your wounded soul. Your sick or unhealthy soul. Ipagpasalamat mo sa Diyos, hindi na yung kinikwento ni Pastor Perdi ay hindi na siya ganoon. Kaya tayo ngayon ay malaya. Walang agam-agam na mapapahiya tayo sa sino mang tao. Sugatan ba ang kaluluwa mo? Marami ka bang kahinanakitan, kasamaan ng loob dyan sa puso mo? Pagka ganun, sugatan ang kaluluwa mo. Hindi lang physical na katawan yun na nararamdaman mo. Kaluluwa mo yun. And only Jesus can heal your wounded soul. May bumigo ba sa mga expectation mo? Marami kang pangarap sa buhay that was shattered before your eyes. And because of that, parang feeling mo dati ayaw mo nang mabuhay pa. You do not want to continue to live again. Nagkaroon ka ba ng desperation sa buhay? Na-depress ka ba, kapatid? May mga narinig ka bang salita ng tao na sumugat sa heart mo? Minaliit ka? Hinamak ka? Kapatid, sugatan ng kaluluwa mo. Lumapit ka kay Jesus. Yung awiting yan, Lord, have your way in me. Ayan, sabi, Lord, I give you my heart. May mga event sa life mo na talagang grabe, kaya na-depress ka. Naranasan mo, tumaas ang BP mo. Naranasan mo, kapatid, na magkasakit ang physical mo tuloy.
Saan ka man nakaupo ngayon, lumapit ka kay Jesus. And Jesus is willing to touch you and to heal your soul. Yung sakit ng soul mo, hindi makikita sa x-ray yun. Doctor cannot find your sickness in your soul. And only God can see it. And those who have the gift of discerning of spirits can see it. May mga anak ka ba na sumugat sa damdamin mo? May mga magulang ka ba na sumugat sa damdamin mo? May mga naging ex mo ba dati? At sumugat sa damdamin mo? Lumapit ka kay Lord. Lumapit ka kay Lord. Aabutin ka ni Christ. Saan ka man naroroon ngayon? Remember this. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi niya ibig na manatiling sugatan ng iyong damdamin, ng iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Every moment I'm away, Lord, have your way in me. Kung ready ka lang, pwede ba kitang anyayahan dito sa harapan ka lumuhod? Kung ready kang itouch ni Lord, hindi ako maglilay hand sa'yo. Hindi ako magpipray sa'yo. Si Lord mismo ang magtatouch sa'yo. Alam mo sa sarili mo, may damage. Matindi na yung impeksyon sa kaluluwa mo. Your soul is being infected with spiritual bacteria or virus. Infected na matindi na. Huwag ka mahiyang lumapit dito sa harapan, itatouch ka ni Lord. Papadama sa'yo, hindi ka niya i-reject. Yayakapin ka ni Lord. Like Peter. Peter experienced emotional wounded. David also experienced mental and emotional exhaustion. Lumuhod po kayo sa mga lumapit, lumuhod po kayo. Sino pa po nais na lumapit kay Lord? Sabi ko sa inyo, hindi ko kayo papatungan ng kamay. No. Hindi ako magpa-prophesy sa inyo, but the Holy Spirit will gonna touch you. Sabi mo, Lord, heal my soul. Samantalahin natin ito. Kung gusto niyong umiyak, huwag niyong pipigilin. O ikaw, namatayan ka ng mahal mo sa buhay at talagang grabe yung grip mo, may sugat ka sa kaluluwa mo. Hayaan mong si Lord magpagaling yan sa soul mo. Nagkalayo kayo ng magulang mo. Nagkalayo kayo ng dati mong boyfriend, ng dati mong girlfriend na walang closure. Sugatan ng kaluluwa mo. Let Christ heal you. I give you my soul. May mga taong hindi nagbayad sa'yo ng umutang na sugatan ng puso ang kaluluwa mo. Lapit ka sa harapan. Na-betray ka. May nagtaksil sa iyong tao. Nagtiwala ka sa kanya, sinira yung tiwala mo, sugatan ng kaluluwa mo. Halika sa harapan. Hayaan mong si Lord ang mag-heal.
lumapit sa harapan, malaya kayong gusto nyong iiyak yan sa Panginoon. Gusto nyong iluha sa Panginoon. Kitang-kita ko ang malaking kamay ng Panginoon na inaabot kayo. That is the greatest love of God para sa inyong buhay. Ine-extend ni Lord ang kanyang malaking kamay sa iyo. Pinapatong niya sa iyo. And the Lord is healing you right now. Healing your soul. Healing your mind. Healing your emotion. Healing your will. Every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my Nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon ay nandito. The presence of the Lord, yun ang hinahanap ng soul mo. Yun ang totoong mga kapagpatid na uhaw sa iyo. Ang presensya ni Lord. every moment I'm away. Ang presence ni Lord. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your Kapatid, way in me. kung naranasan mong hanapin si Lord, ngunit nagkamali ka ng iyong paghahanap, napunta ka sa addiction, sa sigarilyo, sa alak, sa sugal, at sa iba pang addiction, na inakala mo yun yung kinauuhawan mo. Mali pala. Ngayon, nalaman mo, dinisenyo ng Diyos ang kaluluwa mo upang mauhaw lamang sa presensya ni Christ. Lumapit ka sa harapan. Kung nakita mo sa sarili mo, mali pala yung hinanap ng kaluluwa ko. Akala ko na mahahanap ko sa sigarilyo, sa alak, sa sugal, sa worldly pleasure. Akala ko mahahanap ko sa Facebook ko, pagko-computer games ko. Mali pala. Nasa presence pala ni Lord. Halika, lumapit ka sa harapan. Kung gusto mong ma-healed. Pero nasa iyo kung ayaw mong ma-healed. Kasi si Lord hindi namimilit ng tao. Nag-aanyaya lang siya sa taong bukas ang puso, humble, at may banal na takot sa puso niya patungkol sa Diyos. Akala ko kasi rin dati ganun ako. Na-addict ako sa alak, sigarilyo. Elementary grade pa lang ako noon. Naghahanap na ang soul ko. Yung pala si Lord pala ang kailangan ko sa buhay. Nagkamali ako noon. Kaya kahit ako ay suga pa sa sigarilyo, alak, sugal nung panahong kabataan ako, hindi pa ako nasasapatan. Piling ko may kulang. At ang kulang pala ay si Christ. Naramdaman ko yung yakap niya on that night of January 25, 1980. And I fully committed my life to Him. And since then, hindi na ako uminom. Hindi na ako nanigarilyo, wala nang sugal. Kasi natagpuan ko na ang tunay na papatid ng kauhawan ng kaluluwa ko. The presence of Jesus Christ. At yun ang kailangan mo, kapatid. Kaya ka nga umaten sa church di ba? Yun ang purpose mo. Kaya ngayon samantalahin mo na, nandito ka sa church. Hindi pag uwi mo sa kamo marirealize, dapat pala lumapit ako sa harap. Ngayon pa lang, kaya ka nga umatin sa gawain sa Panginoon. Because you want nakatagpuin ang presence ni Lord sa buhay mo. Only Jesus can satisfy
your longing soul. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Oh, Habata Santa Radala Satya Rabashanda. All I have within me, I give you praise. Yes, Abba. And all that I adore is in you. Yes, Abba. Lord, patuloy po pong padama sa kanila na ikaw ang pumuputol ng kauhawan ng aming kaluluwa. Lord, ikaw ang tumutugon at pumupuno ng kauhawan ng aming soul, Panginoon. Hinanap namin ito sa iba't ibang bagay, ngunit nabigo kami. Panginoon, salamat. Akala namin trabaho, akala namin relationship, akala namin, Panginoon, ay maraming pera. Akala namin ay mga bisyo. Akala namin ay computer games ang makakapagpuno ng kauhawan sa kaluluwa namin. Pero bigo kami, Lord. Ikaw pala, Panginoon. Ikaw lamang, Lord. Ikaw, Panginoon Jesus, ang presensya mo sa hapong ito. Lord, dalangin ko sa iyo, lahat ng nauuhaw na kaluluwa ay punuin mo ng iyong presensya sa hapong ito. Madama nila, Panginoon, ang pagpuno ng iyong presensya sa kanilang kaluluwa. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Lord, have your way. for the last time, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. yes, Abba Father, dalangin ko po sa iyo, bawat isa sa kanila ay pinagaling mo ang kaluluwa. Bawat isa sa kanila na nandito sa loob ng bulwagang ito ay meron ng healthy soul, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkatunay na ikaw lamang ang pumupuno ng kauhawan ng aming kaluluwa. Salamat po sa iyong mensaheng ito na gumising sa aming isipan at puso. Salamat po, maingat ko pong binibigay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng kadakilaan at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang bawat isa ay magsabi ng Amen.